Dito po sa House ngayon, in the light of the announcement of VP Sara na siya nga'y tatakbo, kumusta po so far ang ano? Ito muna, yun hubang apat na impeachment complaint, nagbalita na ho ba sa inyo na ma-refer na sa plenary today sa Committee on Justice? Yun po ang balita. Balita pa rin pero hindi pa po namin nakikita sa order of business. Siguro mamaya makikita po namin sa order of business kung ito ay... Pero may meeting po kami ng Committee on Rules mamayang 2:00 at yan po namin malalaman kung ano po ang magiging proseso nito. Ano ho ba ang ugong-ugong sa Kamara? Kakayanin ho ba yung second mode o yung fast mode ng pagpapasa po ng articles of impeachment against the Vice President? Sa palagay ko po, gagawin nito yung mas mabagal na pagdinig. Una po yung determination and form and substance. Pag na-determine po na mayroong form and substance, magkakaroon po ng committee hearing kung saan iisa-isahin po siguro at magpipresenta ng mga ebidensya laban kay VP Sara. Yun po yung naririnig po na proseso at parang magiging ano po to, magkakaroon ng mini trial dating po dito. Hindi po nung nakaraan, talagang pinatay na kaagad. Kahit na meron namang dapat na substance, binayolate yung rules namin at dineklara na walang substance yung kay Presidente Marcos. Ngayon po, palagay ko, kabaliktaran at pahahabain po ito hanggang lumabas yung mga witnesses laban sa... Opo. Can you guide us through, Congressman Egay, kapag ito'y na-refer sa Committee on Justice and assuming lang na meron ito'y sufficient in form and substance, magkakaroon po ng pagdinig. Yun ho bang committee report na isusumite ng Committee on Justice, ilan pong ang botohan para ito ay ma-transmit sa plenaryo para po sa kaukulang approval, and then sa plenaryo po, ilan pong kakailanganin boto para ito'y maging articles of impeachment at maipanik sa Senado? Ano lang po simple majority lang. Palagay ko po, kung ano man yung maging committee report ay dahil super majority tayo sa Kongreso, ito po ay may repair po talaga sa plenaryo. At sa plenaryo naman po, kailangan po ay 1/3. So that's about 105 or hindi ako nagkakamali, 105 or 106, ganyan po. Opo. Pero kumbaga, sa Committee on Justice po, majority ang kakailanganin. More or less, ilan po miyembro yon? Siguro po mga 50, mga ganun po. Pero iilan lang po yung ano. At iilan, palagay ko po ay talagang yun. Sa bagay po, pagdating po sa substance, saka sa determination ng form and substance, ako mismo boboto ron dahil nakita ko naman ang determination po kasi ng substance maliwanag naman kung meron lang narration or recital of facts, hindi naman ibig sabihin guilty ka lang agad at kung may connection sa isang impeachable offense yung recital of facts na yon. So madali lang po yun. Sa dami nun sigurado pong may recital of facts naman yan at mayroong konektado sa isang impeachable offense. Pagdating po sa hearing, depende na po yan. Ang maganda lang po dito, ayon sa Korte Suprema, kinakailangan bigyan ng pagkakataon ng due process at pasagutin ang kung sino man yung akusado. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!